Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang pinagninilayan ko po ang mabuting balita natin sa araw na ito, ay sinubukan kong alalahanin yung aking mga magagaling na teacher noong ako ay nasa seminaryo pa, no? Particularly nung ako po ay nasa theology. At kung sino yung talagang nagmarka sa akin, nagbigay ng impact, no? At gayon din, yung teacher na parang gusto kong sabihin na, itong teacher na ito ay talagang tinuruan kami ng mahusay, no? He or she taught me with authority, no? At alam nyo, naalala ko ang isang paring Jesuita, no? At hindi lang siya magaling na kompositor at pianista, no? Pero napakahusay din na theologian at professor. Siya po yung composer nung How Lovely is Your Dwelling Place, no? Jesus ng Aking Buhay, Ito ang Araw, at marami pang ibang mga liturgical songs. Lagi nating kinakanta sa mga misa. One time po, during our class, no? I think he was discussing about God's revelation to us, no? Ang pagpapahayag sa atin ng Panginoon na dahan-dahan at unti-unti, no? Hindi biglaan. Kwento niya sa amin itong storyang ito. Minsan daw po ay pupunta siya ng US. At habang siya ay nasa airport, no? Nakapila siya sa check-in baggage counter, no? At alam naman po natin, no, doon sa counter na yon, palaging mahaba ang pila, no? Pero nung time na yon, may nauna lang daw sa kanyang isa. So, dalawa lang sila sa pila. At masayang-masaya siya. Kasi naisip niya na mabilis lang siyang makakapag-check-in. Pero, 3 minutes, dumaan. 5 minutes, nandun pa rin siya. 10 minutes, 15 minutes. Nung nag-15 minutes na, sa isip daw niya ay nagagalit na siya at halos nagmumura na siya sa kanyang isip. 20 minutes, nakatayo pa rin doon yung lalaki. At sabi niya sa sarili niya, tama na, bus na ang pasensya ko. Kaya, he went straight to the counter at tinanong yung babae kung what's taking them so long. Nasa isip niya kasi, ang tagal-tagal naman itong lalaking to. Nakakainis na. And then the lady told him to just, wait lang po, sir. Just a few minutes. Yung lalaki, hindi daw po nagsasalita. Nakasandal lang doon sa counter. And after a few minutes, may dumating na staff. May dalang saklay. At sa sobrang focus niya sa kanyang sarili at sa galit niya, hindi daw niya napansin na yung lalaki pala doon sa kanyang harapan ay iisa lamang ang paa. And he was just waiting for assistance. Dear friends, we heard in the gospel today how Jesus taught with authority. Sa Tagalog, nagturo siya sa kanila na parang may isang kapangyarihan. He taught with authority. Pero ano po ba yung ibig sabihin ng teaching with authority? Yung malinaw magsalita, yung malalalim yung words, yung slang, yung pronunciation. Pero sinabi naman po sa bandang huli ng ating mabuting balita, matapos kasing magturo ni Jesus, ay may nakita siyang tao na inaalihan ng masamang espiritu. At full of compassion at assertiveness, pinalayas niya yung masamang espiritu. At ang sabi ng mga tao, what is this? A new teaching with authority? Matapos niyang palayasin yung masamang espiritu, sabi ng mga tao, ano to? Ito ba yung bagong aral? Yun pala ang teaching with authority. Dapat pala yung turo
ina-apply. Yung salita, isinasagawa. At yung kwento, nangyayari sa totoong buhay. Alam niyo po, yung mga scribes na binanggit sa ating mabuting balita, sila po ay mga guro talaga na puno ng kaalaman. They were learned men during the time of Jesus who lectured the people with talagang informed opinions on the sacred scripture. Sana yung mga tao na nakikita sila, pati yung mga religious authorities, sanay sila na sila yung pumapagitna at nagtuturo. Their teachings were revered by the people. Pero bigla, itong batang-batang batang-batang guro na si Jesus, this young preacher, in his early 30s, most probably during that time, 30, 31. Ako po ay 29. Wala pa. Mas matanda pa si Jesus sa akin. And Jesus was talking authoritatively about scriptures. Puno ng wisdom, puno ng knowledge, at puno ng understanding. At hindi lang yun sa pagandahan ng salita, He showed the people that words cannot be separated from deeds. And then they realized that, kaya naman pala, because the author of the word, God Himself, was teaching, and His authority is unmistakable. Dear brothers and sisters, today is the National Bible Sunday. And it is just fitting to reflect on God's Word in our lives, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Matapos tayong magsimba, pagkatapos nito, nai-apply ba natin sa buhay natin yung ating narinig? Ang ating mga Biblia at mga spiritual readings, nababasa pa ba natin? O puro alikabok na lang at hanggang ngayon ay bagong-bago pa at mabangong-mabango ang mga papel? Ang salita ng Diyos na ating naririnig sa simbahan, o yung iba, nasa social media naman na. Madaming nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa social media. May nangyayari ba sa atin pagkatapos? O nananatili lang silang salita? At hindi man lang tayo nai-inspire gumawa. At gumawa ng mabuti para sa iba. Dear friends, to teach with authority like Jesus is to let the words be incarnated, to allow the talk to walk, and to intertwine the learning with significant human experiences. In short, na i-apply natin sa ating buhay. And so during our class, after my teacher shared his story tungkol dun sa lalaking may isang paa sa airport, full of humility and embarrassment, he shared in our class na, alam nyo, hiyang-hiya ako sa aking sarili. Paanong ako, isang pare, without any disability, well provided by the people, has been so impatient and too quick to judge. And he always remembers this experience para makabawi next time sa iba. That experience, plus the realization, and then the resolution to always take that as a lesson, now that is teaching with authority. Amen.